Welcome to 5 to 9! Woo! Ayan, yan, yes. So, kami ang inyong hosts for tonight. Ako si Eman. And I'm Earl. Yes, kami ay magkapatid. Yeah. So, Doesn't look like it, but yeah, magkapatid naman kami. so hulaan nyo na lang kung sino sa amin ang gwapo. Yes, yes, yes. Tsaka sino yung mas bata? Ay, mas bata pala. Yun na lang muna. Send Earl to 2366 kung ako yung vote. Kamusta naman? Kamusta naman ang inyong day, Erwin? Today was, galing ako on-site ngayon eh. Tapos, Traffic ba? pupunta hindi kasi sumpay ako kay Papa eh. Pero nung nag-angkas kami, nag-angkas ako pa uwi. Tapos, nung nag-angkas kami, umulan ng slight. So, nagkapote kami. Yeah. Tapos yung angkas para nasakyan ko, ang hassle kasi walang likod. Yun yung mahirap. Hindi ka makarelax na maayos. So, kaya parang nakasteady kang gano'n. Umulan nga, so medyo madulas. Tapos sabi nung nagmumotor, sabi niya, hawak ka sa akin. Sabi ko, gago ka, kuya. Paano mo nalaman na yun ang love language? Personal touch wala. Pero actually, nakompleto nga namin yung, naisip ko the whole trip lang. Nakompleto namin yung love languages eh. Okay. Kasi physical touch. Physical touch, una. Quality time. Kasi traffic eh. Traffic. Ano pa ba? Acts of service. Acts of service. So, ano pa ba? May isa pa yung words of affirmation. Kasi humawa ka sa akin. niya ako na humawa ako sa kanya and stuff. Gift giving lang. Ikaw yung nag-gift. Tinipan ko naman siya kasi medyo naman din eh. But yeah, that was my day. Yun yung highlight ng day ko. Sa bagay. On-site kasi ako today, so... Anyway, ako, di mo ako tatanungin? Sige. Yeah, okay. So, pero yung work from home lang ako. Tapos pumunta tayo ngayon dito. Saan ba tayo? Nasaan ba tayo? Nasa Skyrocket Studios. Skyrocket Studios! No, the fancy Alam mo, na-realize ko dito kasi since nasa Skyrocket Studios tayo, naalala ko yung first time rin nating mag-live together. Independently. Independently. Di kami, the right term is live-in. Live-in kami ni Eman. Live-in brothers kami. Yes, oo. Paano nga ba? Paano tayo nag-start as live-in brothers independently? Well, kasi nga, nung back when I graduated, kumuha ako ng condo na 5 years to pay. And then, nung 2020, sakto, dun siya na turnover. But then, pandemic nun, so hindi ka naman pwede maglipat ng gamit and stuff. So, pinarenta ko muna siya. Good thing nga na may renta eh, no? Actually. Sobrang swerte. Time na yung pinarenta ko siya, like literally binabayaran niya lang yung monthly nung ko. So, wala akong kinikita. Pero at least binabayaran niya yung... Kumbaga, yung sweldo mo is nakukuha mo siya. I don't have to pay for the banking and pero whatever. Paano ka nag-decide na, magbibili na ako ng condo? Actually, hindi ako nag-decide. Si mama yung nag-decide. Okay. So, but yeah, shoutout sa kay mama kasi nag-away pa kami niya kasi wala akong pang-inom eh. Tayo na yung pambayad. Yung pambayad ko dun sa condo, sa monthly nung condo, tayo nakalahati nung sahod ko talaga. No. Kaya wala talaga akong pera noon. As in, nagsasabi sila, libre ka naman. Wala talaga. Tayo na ako, hindi ako makabili na Anyway, so you know that. Pero at least ngayon naman, na nagbubunga naman kahit pa okay naman, kahit pa paano. Independent living okay naman. Good. I wanna be humble about it. But yeah, it's a good investment. So if you guys can, sa una lang kasi medyo mahirap eh. Mahirap talaga. Like, dami kong racket no. Kung ano-anong racket ginagawa ko eh. Oo. Mga ganun. Kasi para, just to make ends meet na. Tsaka syempre. Actually, more of para makainom lang din ako. Totoo. Para ma-enjoy ko lang din yung life. Kasi kakagraduate mo lang eh. Yeah, diba? Yeah. Pero ngayon, nag-live-in na nga tayo together independently. Yeah, yes. so Hashtag, 2021, nag-decide din tayo na, okay, natapos na yung nagre-rent, and then 2021, maybe we could use yung space na pang atin na. Kasi natapos na yung rent eh. Yeah, tapos medyo okay na yung COVID eh. Like, medyo maluwag-luwag na siya. So, naalala ko nun, habang naglilipat kami, naka-face mask pa. Ang hirap. Yeah, oo nga. Diba? Oo nga. Sobrang hirap Hindi, iba yung paranoia kasi din nun eh. Not to say na important mag-mask, but yeah, iba yung level nung anxiety mo nun, nasasakay ka ng elevator. Oo. Na Tapos yung time pa na yon, yung sa elevator namin, 4 lang. So 4 corners ka lang. Remember those times, guys, na yung elevator kailangan maluwag din talaga. Ang hirap rin nung ganun. Pero thankfully naman ngayon, at least lumuwag-luwag naman siya. Yeah. Diba? Kahit papaano. Ang hirap lang rin mag-move ng stuff kasi syempre dapat limited lang. Pa isa-isa yung gamit and stuff. Pero pinush na rin natin kasi parang
Wala, aim for the bushes na lang din Oo, tayo. kasi di mo rin naman malalaman Oo. Ano yung una mong binili para sa condo? I think yung bed. Kasi para at the end of the day, kung ano man yung mangyari, makatulog naman ako kahit papaano. So yun yung importante, dapat komportable ano yung mga choices ba natin nun sa bed? Wala ka, so actually, maliit lang naman yung space. Hindi naman tong mansion na condo, guys, or something. Ano lang to, maliit lang na space. So, But it is ours, pare. Oo, pero the choices are may Sa kama amin o wala. Yun lang yung choices natin. Pero kasi nag-ano tayo nun nag-canvas tayo nun. Yun yung time na nag-start pa lang rin ang IKEA. Diba? So para napaisip rin tayo. Mag-IKEA nun. Actually, ang unang struggle natin, to be honest, bago lumipat is, lilipat ba tayo na kulang-kulang yung gamit or lilipat tayo pag kumpleto na yung gamit? Yun yung question yung natin. Eternal debate na bibilin ba muna natin lahat ng gamit or do we just wing it na parang bahala na kung anong kulang tsaka natin bilhin along the way. Ang sa akin kasi para na-realize ko na start small. Ako naman yung other side naman na parang gusto ko pagdating ko doon, kompleto which na. is good thing rin naman. Kasi pag nandun ka na kompleto yung gamit, at least wala ka ng problema. True. Pero at the end of the day din, sa minsan, subukan mo na lang. Susubukan mo lang rin Kaya yun guys, subukan nyo lumaya sa bahay ng parents nyo. Basically, ang lesson lang dito. Ang moral dito is, of the lesson. Stay na lang sa parents nyo, guys. Pero ano lang rin, isa rin sa mga reasons kaya kami nag-independent living. Kasi gusto rin namin actually ma-practice lang rin. Kasi eventually, at the end of the day, magandang life skill rin yun diba? Makwento ko lang nung high school. Yes. In a way. Yeah. So, just a little bit of background kasi yung brother ko, nag-seminary siya nung high school. Full high school niya, seminary. Like Dati yung legit gusto seminary na yung doon ka talaga nakatira. And yes. Then, every Sunday lang namin siya nakikita. Gusto ko kasi magpari nun Ba't nga ba? Anong reasoning nun? Ano ba? Ayoko mag-asawa siguro nun. Bakit kaya? Joke lang. That is a kwento for some other time. Wala naman. Okay na. Masaya yung parents ko, guys. Pero I remember nung dati ang tawag dito, kasi Sunday lang namin siya ma-meet. So, whole week nandun siya. Pero kukunin namin laundry ng Wednesday or Thursday. Kasi mahirap maglaba dun sa amin. So yung mga damit nila, kukolektahin mo, tapos then babalik mo sa kanila. Parang preso lang, di ba? Actually. But with God. With God. with so God. Anyway, pagka kukunin namin yung laundry niya, bubuksan namin, papakilaman namin yung, syempre, hindi papakilaman, ibubulat natin namin damit niya. May mga parang ransom notes siya na nakalagay. Kasi meet namin siya na Sunday, so pagbukas sa ransom note, parang, Mama, Papa, pabili ako ng Charlie Chan sa... Huwag yung papakita to kay father. Yung bili mo akong Ruffles na chips, tsaka kasi bawal sa kanila kumain ng So doon nag-start yung independent living. Semi. Kasi yun, doon ka matutulog sa seminary, doon kayo kakain. Yeah. Pero hindi natin na-practice nung college kasi hindi naman tayo uwian. Oo. Mahirap. Yeah. Kasi in a way, malapit lang rin naman ng... Malapit ba tayo sa iyo? I mean, come to think of it, no? Hindi, yung ba na mga super layo, like talagang lumuluwas sila para pumunta sa UST? Oo, kasi pag sinabi mong luwas, dapat 4:00, gigising ka ng umaga para sa 6:00 mong klase ng gabi. Oo, no? Ganon kalayo. Ay, no. Pero ngayon naman, kamusta naman ang ating current living situation? Current living situation, okay naman. I mean, day to day, nakakalampas naman. We pay actually, yun, the fact lang na nababayaran mo yung bills and may laman yung ref mo. Goods ka na eh. Yeah, goods diba? ka. May internet. Yes. Tsaka aircon. Aircon. Yun yung isa sa mga things na... Yun yung luxury in life. Oo. Yung luxury in life. Habang nanonood ka ng mga series. Oo. Pero I've always thought na once na lumipat ka na on your own, mas lalo kung lalabas na. Kasi wala na pumipigil Wala ka nang pag-explain sa mommy mo, daddy mo, or what kagabi, or ano. Pero oddly enough, mas baliktad. Mas lalo kung nag-stay at home. Naalala ko nga rin yung mga first days natin, first nights na living together independently. Mm-hmm. Na medyo naiilang pa No? Parang hindi ko rin alam kung... Kumbaga, you have all of this free time na hindi mo rin alam alam mo yung, I would equate it as alam mo yung Finding Nemo. Mm-mm. Alam mo yung nakatakas, yung di ba nasa
nasa, ano sila, ang tawag dito? Yung, yung mga fish na nasa dentist. Yes. Di ba, gusto nila umalis, gusto nila lumabas. And then, sa end ng movie, after credits, nakalabas na sila. And then sabi nila, okay, now what? Di mo rin alam Ganun yung feeling like parang alam mo na gusto mo lang ma-feel yung freedom. Pero pag nandun ka na, now what? Ano na yung gagawin ko? Like, sige, pwede ka na lumabas. Pwede ka ng 1 a.m., 5 a.m. umuwi. Naalala ko nga nung one time umuwi ako sa condo natin ng mga 3 a.m. Tapos parang di ko alam, medyo nailang pa ako. Minsan kasi na pag 3 a.m. pagbukas ng pinto, magtatago ka muna kung, oh shit. Baka. Nagtanong pa ako sa guard, pwede po ba pumasok? Yeah. Nakatira naman ako dyan. True. Ang hirap It takes a while bago mo mag-gets na parang ikaw na talaga mag-isa. You decide kung kailan ka na uuwi. Siguro yun yung one thing na dapat I guess matutunan ng mga tao rin is yung living independently. Diba? Yeah, true. Kasi isa rin yung keeping up with your time. Sobrang free mo na nga rin sa mga sobrang free mo na rin sa mga things to do. Kaya sa work, sa pagtulog, wala nang gigising sa'yo. Yeah. Totally in control ka dun sa 24 hours mo kasi as opposed to when living with parents or living with relatives, medyo may structure pa yun kasi kailangan mo tulungan si ganito. Or pag yung kain nung isa, kakain na kayo lahat. May schedule na siya. So, sorry. Ayan, sige. May mga nagme-message. Yes, I'm so yes. sorry. Mga fans namin mga yan. fanbase, Don't worry, sorry, don't focus mo na worry. lang. Technical difficulties? Hindi, okay. Mga fans natin yan. Huwag kang mag-alala. As early as sobrang now. nagkakagulo na sila kasi gusto rin nilang lumayas sa bahay ng mga parents nila. Easy gusto lang. Gusto ko rin mahirapan. Hindi naman. Living alone is mahirap siya. Sige, don't get us wrong. Mahirap siya. Pero in a way, liberating din siya. Let's ease it in kung paano natin. So, tama. Nandun tayo sa point na nung first time na nag-live mag-isa, you have the whole day to yourself. Ikaw talaga magko-control nun and stuff. So, yun yung pro nun. Pro naman is, in control ka sa life mo. Like, walang pipigil sa'yo kung ano oras ka matutulog, magigising, and what not. Kung nag-work ka, ikaw na bahalang gigising sarili mo para pumasok, para umuwi, ikaw na bahalang maglinis ang bahay. Yun yung pro. Yung cons, what are the cons? Well, one is yung financial. Yeah. Yun yung not really cons, challenge. Challenge siya. Kasi, syempre, ikaw na yung gagastos ng mga pagkain mo. Utilities, kuryente, internet. Na dati, usually, if you live in a house with family members, usually shared yun. Or usually, kung si parents, no? I mean, kasama naman yun. So now, parang, like yung responsibility na pwede ka maputulan ng kuryente. Like, totoong threat na siya. Yes. Di tulad dati nun, yung parents mo yung magsasalo ng blue or lola, kung sino man natira sa bahay. Now, nasa yun yung responsibility na babayaran mo to monthly and may control ka din on how much it will cost. Kasi siyempre, kung gastos ka sa kuryente. Tsaka yung parang wala siyang safety net in a way na dapat maging responsible ka. So, doon na papasok yung responsibility rin na wala ka ng safety net. Very adult. Very adult. Para mo pinapagalitan yung sarili mo din na, maging responsable ka! Actually, may times na gano'n na kailangan ko i-convince sarili ko na kailangan ko maging responsible din. Na, yung toilet, i-flush mo naman. Oo nga, no? Yeah, so, yun yung intro coming into it, and then ano yung mga going back to the things na binibili na. Ano yung mga dapat na binibili pag coming into a new condo? Well, una bed talaga. For me, kasi important yung at the end of the day, pag kahit na anong pagod mo, may bed ka na may higaan na for the day. Doon ka na yun yung dapat medyo investan mo no? Oo, ako nag-invest ako nun sa yung mattress talaga tsaka mga unan. Kasi pag problemado ka na, masarap na yung tulog mo na. Yes. Pwede kang magtago sa mundo. Baka naman. Pwede bang magbanggit ng mga bawal? Okay, bawal daw. Okay. Pero ako, for me naman, it's more yung sa table. Table? Oo. Uunahin mo table kaysa bed? Di doon ako matulog sa table. Doon ako matulog sa bed ko. Trip ko yun Bakit ba? Anyway, so, maganda yun. Why table though? Hindi kasi dati work from home talaga ako. I see. Okay. So, yun yung okay na magandang investan rin yung table pang work from home. Kasi yun yung time na
Well, that's good. Sabagay, it's Alam a mo yun. functioning naman kasi yung table. Pwede siyang dining table, work desk, patungan ng mga ano mo. Bagay, Oo. that's true. That's true. Tsaka isa rin yung sa kama kasi, siguro maganda nga na pag-investan nyo yung kama. Oo. Kasi yung sa akin, bumili nga ako ng sofa bed na pull out siya, nagiging Kasi kama. tayo may sofa and at the same time, bed. Oo. Nasira rin siya. So, kasi mumurahin lang eh. So, might as well, bili ka na lang rin ng medyo mahal, pero pang matagalan na rin. Yeah, true. Diba? Tapos, ang naisip ko rin is, since small yung space, like, you cater lang rin dun sa Actually, hindi. Ang hardest part is yung pagbawas nung nung gamit mo. Kasi marami nga tayong gamit coming in. Damit, shoes, and it's unrealistic to expect na lahat na yon ay magkakasya dun sa ako. I mean, siguro kung malaking condo mo, no problem at all. But yeah, Oo. medyo... Pero maganda rin naman yung minimalism. Okay, so, I would rather buy a bed. Kasi syempre, at the end of the day, yun ang babagsakan Safe mo eh. space mo siya eh. Yes, Safe exactly. space So mo the eh. world could be burning outside for all I care, pero pag uwi ko sa bahay, there's a bed na mahihigaan ko, Yes. and the world will be fine. So yun yung aking logic behind why the bed is the first part na. But I think you beg to differ on this one. Ako gusto ko yung bed rin. Joke lang. Ay, gaya. Kasi ang ganda nung Sir, bawal yung... ang ganda kasi ng pagkasabi mo is pa sa akin. Sobrang poetic kasi. Oo, no? hindi Sige. akin naman ay yung table, yung magandang working table na in a way. No chair? Ay, nako nga, no? Good thinking. Na-checkmate mo ako doon. Oo. Sige, chair na lang. Sobrang bobo. hindi. Ako, ang gusto ko Ay, naman. isipin mo yung kwarto namin pag nakita mo ako may bed, tapos ewan chair lang. Gaming chair na, yung mamahal. Nare-recline naman. Oo, pero Nare-recline yung yun, mamahal. guys, ha? Oo. Kasi nag-stick siya sa conviction niya na chair yung importante. Man, Sige, defend mo. Sige, chair na yung defend mo. Sige. Why, basically, ang debate is why is a chair better than a bed? Sige. Kasi, pwede kang umupo. Okay. That's one thing. Okay. Pag mag-work ka, maganda yung upo mo rin. Pwede. Basically, upulan talaga. Walang kwenta pala yung naisip. Oo, wala. Hindi kasi, yung una na lang muna. I think yung work thing kasi ata yung Oo, focus mo eh. kasi dati kasi work from home ako, like fully work from home. Tapos, pag nagsusulat rin ako, ganyan, mas nakakapag-isip ako ng maigi pag nakaupo ako ng maayos. As opposed to bed kasi na tutulog ka lang. Okay. So, in essence, I am better than you. So parang lumalabas ako yung tamad, tapos ikaw yung masipag magawa. Yes. Oo. Pero oo nga, maganda nga rin ang investment ay bed. Lalo na yung good so changing matters. answers ka na. Oo nga eh. Pero yung maganda nga rin investment is yung table. Kasi, yun, doon ka mag-work. Yeah. And yung space kasi namin is not that big. No? So, doon ka rin kakain, ganyan. Yeah, You'll do multifunctional na siya. Multifunctional, exactly. So usually kasi yung mga ganun, you buy those things in the expectation na magagamit mo siya in the future, and alam mo yun, you're buying things because 5 years from now, ito yung magiging function pa rin. Yeah. Oo. Speaking of expectations, what were your expectations coming in na okay, fine, makatira tayo mag-isa, and then ano yung reality nun? It could be negative or positive. Expectations. Well, yan, one thing is yung nabanggit natin kanina is yung free time. Yeah, true. Oo. So, kasi dati medyo nako-constrict kasi you need to follow yung schedule ng family na tinitirahan mo. Yes. So, and ngayon naman, may mga sarili-sarili na rin. In a way na may mga gigs, ganyan. Pero, after nung mga gigs kasi parang gusto mo lang rin dun sa safe space mo. Alam mo yun. Kaya, for me naman, again, going back to the table, yun yung safe space ko. Kaya guys, buy a table rather than a bed. Anyway, may Shopee link siya. Oo. Meron siyang 10 pesos kada isang table na nabibenta. Tayo ng side gig yan. Pero ikaw, ano ba yung expectations mo? Tas yung reality Ako, naman? hindi ako very positive thinker on it eh. Kasi, pagpasok pa lang, parang in-expect ko na na mahirap to. Kasi yun naman lang yung sabi ng parents eh, na pag mag-isa ka na, di mo nga kayanin yan and shit. Sobrang supportive ng parents. Parents pala natin. Iba tatay mo?
So, yun, yung expectation, like niready ko na yung sarili ko na, oh, this is gonna be hard. Kailangan yung pera mo talaga i-budget mo siya na maayos. And hindi ka na pwede tamarin sa pag ganyan-ganyan. And then in reality is, ganun nga talaga siya. Oo. Hindi, mahirap siya. I mean, Reality-wise is, once na nasanay ka na dun sa routine na yon and once na nasanay ka na, okay, I have to pay this amount of bills na talaga. But in exchange kasi is, the price of having control is being responsible din on paying your bills. Pero bakit nga ba siya naging mahirap? Like, define natin. Ano ba yung Actually, mahirap? breakdown nga Siguro natin. kasi dahil ba sa pagiging adjustment niya? Yung medyo big adjustment siya eh. I would say, hindi, ang mahirap sa kanya kasi is, pag nasa bahay ka, and kasama mo yung mom, dad mo, or lola, or tito-tita, someone is gonna pick up the slack. Pag kunyari, may days Yun yung na, safety net eh. Oo, no? yeah. Dun- Kunyari dun may days na papasok pwede yun, mong oo. sabihin sa nila na parang, I have an off day, ayokong munang I have to focus lang muna sa work, pwede kayo muna magluto. Oo. Kasi ganun eh, di ba, may times. Ngayon, you have to do that on your own. Exactly. Na parang, hindi mo pwede excuse na, nag-work ako eh, so I can't clean the ano. Totoo. Going back to expectations and reality. Yes. Well, one expectation of mine was like, syempre makikita mo sa Pinterest yung mga, ang gaganda ng mga... Oo. Actually, Pinterest yung magandang Kaya if you wanna avenue. get pegs or ano, doon mo tingnan yung mga gusto mong appliances and stuff. So yung expectation ko na pagdating doon, shit, nilalagyan ko ng poster to ng kotse. Oo, may malaking TV, May tas malaki monitor ako- mo na tas lang may- pala. Tapos may malaki akong calendar ng Tanduay. Oh, yan! Exactly! Exactly! Napakatito no. Ano. Sa akin, Red Saka may Horse eh. poster ni Manny Pacquiao sa gilid. Hindi naman. Pero yun yung expectation na parang loft bed, whatever, yung mga usong things eh. But sadly, the reality is you can't have all the money in the world to buy those things agad. And yung spaces mo rin kasi. Yeah. And it's fine. Oo, Yeah, for okay people lang. out there na parang kailangan, feeling nila they can't move in pag hindi maayos yung ano. Tsaka parang, baka yung mga iba kasi dyan parang hard on themselves na, Shit, nako, itong pangit. space ko, ang pangit dito sa Pinterest, Yeah. diba? It's okay. It's okay. Everyone Okay lang starts yun. somewhere. Yes. Somewhere. You have to start somewhere talaga. Sometime, somewhere, everyone. Everywhere, anywhere. All at once. Yes. Yes! Ay, ganda ng movie na yun. Okay, maganda yun. Anyway, yung movie na yun. Ay, hindi. Sobrang Wag gulo. yung topic. Going back to yun si yung, basta I just want to remind people lang din out there na nagbabalak to go. It's okay kung kama lang talaga. Kung mattress lang talaga Bare yung minimum. laman. Bare minimum Yeah, lang. kasi the fact that you took a step to go out there into the world na ikaw mag-isa, That's it's a big already step a na. win. It's a big win na not all people can do din. Oo. So, and alam mo yung, kasi ako I felt bad nun na parang pagkalipat ko, shit, parang wala, yung sahod ko halos wala na ako natitira and Yun stuff. nga. But, I'm thinking about it now, is parang, okay, fine, hindi ko man I can't spend the money that I have the way I used to, na parang parties, Kyle knows it, na parang ganun. But at the end of the day, I have a fridge, then na may makakainan ako, I have a May bed. aircon? Yeah, may aircon. Kahit na wala aircon to be honest It's Ay, really okay. a very Ako lang, luxury. maarte lang pala. No. Ay, sorry. But yeah, may mga tao that it's not, the aircon is a very luxury Is luxury thing siya. to have these days. So, basta may internet and stuff, it's a good thing na. Kasi, Totoo. mahirap siya, pero tangina sobrang fulfilling naman din. Fulfilling siya. Mahirap siya, pero fulfilling. Yeah. Kasi to be honest, yung girlfriend ko si Kim, nung Yes, shout out Yes, kay Kim. kay Kim. No, di ako umiinom ha. Oo nga, nagpalit na kami. Ng coffee. Anyway, yeah, lahat nun, I had literally no money kasi nga, I was buying things pa sa condo and I was paying, kasi before Yun yung ka lumipat sa transition condo, no? Yeah, Yun before ka yung lumipat sa condo, you have to pay a lot of things sa condo din So, parang sabi ko lang, ay, gusto lang kita makita, can we just like meet no sa condo? Tas sobrang bare ass nung condo, walang laman, ilaw lang, bumbilya lang talaga yung Mga brief meron. namin, nakasabit. Oo. Okay lang. Okay Oo, lang. So, yun, very romantic naman yung time na yun. But again, But yeah, she everyone- enjoyed it naman. And oo. I enjoyed it naman din. So, that's why, she's she the one, pare. She's a keeper. She a keeper. Yeah! Tatawa yan. Tangina. Oy! Tama na. Huwag ka na kiligin. Ikaw, kilig-kilig ka dyan. Anyway. Pero ikaw, kung- That was me. Expectations ko is hard. In reality, it is hard. But it is fulfilling. So, that's for me. How about you? Ganun nga rin yung sa akin eh. It's hard but it's fulfilling. Alright, yes! Sobrang dami mong nadagdag dun sa... Yes. Hindi kasi mahirap rin yung
aalis ka talaga sa safe zones place, Yeah. which is yung living with your parents Kasi may safety net nga That's doon Tapos lilipat ka sa venture out on your own. Oo. Pero to be honest, I just wanna give credit lang kay Eman kasi that time nung palipat kami, we'll talk about this on another subject, on another episode. I just wanna give props kay Eman kasi I lost my job nung time na yon napalipat kami. Midday, nung time na nag-decide kami lilipat na, nawalan ako ng work. And then sabi ko kay Eman, tuloy pa ba natin to? Or let's just stay in the safety ng parents natin? But then pinush niya ako na parang, fuck it, let's go. Gawin na natin yan. Kasi, fuck it, let's go, pare. Fuck it, we ball. Fuck it, people. Yan. So parang na-push din ako na, bahala na. Kung if we fail, parang kumbaga sa Rocky, if he dies, he dies. Ganun na lang yung... Siguro, naalala ko lang rin, isa yun sa mga magandang natutunan rin na. Yung tayo naman nagsasaluhan. To push forward. Yeah, exactly. Oo, So, like ako, nagsasaluhan niya, si Erwin sinasalo niya ako sinasalo ko si Erwin. Oo. Sorry. Yung endorsements natin. So, pero yun, isa sa mga things na matututunan mo rin. Pero I think magandang consideration yun if you're gonna venture out beyond sa parents mo nakatira. Kung may kasama ka, pick one na responsible and yung kaya mo mag-jive sa bahay. Oo. Tsaka mapagkakatiwalaan mo. Yeah, exactly. Oo. Kasi kung baka malay mo may meron kang ka-office mate na gusto ring mag-venture dito kilitisin mo yung ugali nila. Totoo. Kasi lalabas yung ugali niya sa bahay. Baka may iba dyan na yung mga only child, ganyan, What diba? does that mean? Mga walang parents. Mga walang kapatid pala. Yeah. So baka tama, yung mga office mates. Yeah, you have to consider nga yung ugali din na how are they sa chores? Do they help out? O kailangan mo pa sabihan sa kanila? Pero don't get us wrong nag-aaway kami. Nag-aaway kami niya ni Erwin. Kasi may mga times na tamad Tamad ako sa paglinis ng mga dishes. Hindi ko rin magets kasi. Like, pag nasa bahay kami, tas pag kumain ka, kumain ka, diba, yung plato, ilalagay mo sa lababo. Oo. Yung sa kanya, parang i-overnight pa niya the next day. Hindi kasi binababad ko siya. Parang damit, 'di ba? Kailangan mo siyang ibabad. Decolor ba 'yan o na? Ay nako. Search nyo sa YouTube. Kailangan mo siya ibabad para yung kanin. Na nung kanin iba na yung kulay ng kanin nandun pa din sa Totoo. Pero at least makakatulog ka. 'Di ba? Sa kama mo ng masarap. Yes. 'Di ba? So in the end, sobrang bobo ng logic natin. Wala tayong panalo. Pero yun din. Tapos meron kaming ginagawa sa bahay na na ewan ko napapansin mo to pero ako napapansin ko to So kunyari sa bahay may papansin ka, uy Eman, linisin mo naman yung banyo. Imbes na sabihin niya, sige linisin ko. Maghahanap siya ng something na hindi ko nilinis para igante din sa akin. Tama. Yung pinggan, alam mo yung pinggan kahapon, di mo rin nilinis dapat magsumbatan kayo. Hindi, yun naman kasi nagbibiruan lang rin naman kami. Pero after a while, makukuha mo na rin yung yung part ng bahay na parang sa'yo na lang, na ikaw na maglinis niya, and then ako na dito. Yun, eventually mahanap yun rin yung jive nyo. Yeah. I think hindi rin kasi kami comfortable sa isa't isa na parang, siya na lang lahat naglilinis. Oo, like ako yun, ganun. Hindi naman. Hindi, to be honest, hindi naman. Wala naman ako reklamo with you as a roommate. So, Thank you. Roomie ko to roomie. But, yeah, so yun. So what could we have done? Kasi parang ngayon medyo stable na Not too bright, pero medyo stable na. And, ilang years na ba tayo? Living together independently. 2 years or 1 year? 1.5 year. Happy 1.5 year, Wait, guys. 1.5 year na? May tayo nag-start last year. Anyway, so what could you have done differently? Sa akin is, again, yung sa kama, again, mag-invest kayo. Kasi yung sa akin, binili ko, chupipay lang. So, dapat, hanap kayo, gawa kayo ng due diligence nyo. Yeah. Tapos, pang matagalan na rin. Yeah, true. Ang sa akin tumagal, yung table. Kaya guys, bumili yung table. Maganda yon. For me naman, ang could have done differently is, kasi nga diba sa Pinterest ako tumitingin ng mga designs ng bahay. So, binili ko na siya without even looking at the house itself. So, ang nangyari, ang dami kong useless crap na hindi ko rin kasi hindi mo siya maisasalpak sa isang lugar. Totoo. So, ang best tip ko is, buy it one at a time, and even if it takes you long enough para mabuo yung buong bahay mo, then let it be. Oo. Hayaan mo siya, kanyari kama lang, wag mong pilitin na bilhin lahat at the same time. Kasi one, unnecessary pressure siya sa'yo. And two,
hindi mo makukuha yung tamang flow ng bahay. Totoo. Pagka lahat binili mo sabay-sabay. So, tsaka mo lang ma-realize na parang ganda kung may cabinet dito. Yan. So, through time mo siya Unti-unti. makukuha. Diba? Yeah, exactly. It's not a race, pare. It's a marathon. It's a marathon. Yeah. Quotable quotes. Quotable quotes. From David Goggins from Eman. Yes. So, Pero yeah. yung ngayon naman na nag-work na tayo, living together Adjusted independently. now, well-adjusted ka na sa ano mo. So, ano ba yung usual na ginagawa mo sa work mo? What do you mean? Working. Yes. Nag-transition lang ako out of nowhere. Yeah, sorry. Sorry. Ang pangit. No, I think... Cut. Yes. So, ang gagawin, ano yung question natin? So, ngayon na living together na tayo, no? Independently. Living alone, yeah. Living alone together independently. Oo. Ano ginagawa mo sa work? No, what I think what's a good question is, now that well-adjusted na tayo, masasabi mo na ba sa sarili mo na nakapag-adjust ka na to living alone? Yes. Actually, napag-adjust naman na. Paano mo nalaman? Like, ano yung signs na parang, okay, sanay na pala ako. Hindi na ako... Siguro yun, sa work, wala nang problem rin. Like sa yung pagbaon, isa yun sa mga natututunan ko lang ngayon. Pero yung pag-schedule ko, yung manage ng time na... Medyo na-manage ko na. Yeah. Kasi may work ako sa corporate, tas after nun, may stand-up gigs, may mga open mic. So yun. So, nababalance Nagawan mo mo na siya ng structure na ulit. Tapos may magji-gym pa, ganyan. Kasi guys, keep healthy pare. Anyway, habang uminom kami ng cafe lagi na. Sa gabi pare. Pero ikaw ba, sa tingin mo nakapag-adjust ka na? Na-feel ko na nakapag-adjust na ako nung natanggap ko na sa sarili ko na ito na yung bills na babayaran ko na. Nasanay na ako na okay, I can't go out as much because I have to pay for the utilities. Kailangan mo na maging responsible. Yeah, exactly. Kasi nung una sobrang struggle na parang tangina ano ba yan, di ako makalabas kasi nga nabayaran ko na lahat eh. Tapos at the same time, nung time na naging comfortable na, you know what? It's okay. Tatambay na lang ako sa bahay. Oo. There's food on my fridge. There's a bed that I can sleep on. Kumbaga, nagkaroon ng sense ka, of nagkaroon na ng contentment. Nagkaroon na ng contentment in life. So that's when I felt na parang okay, settled in na ako. Kaya nagagawa na rin natin yung mga iba-ibang bagay. Yes, diba? Exactly. So nakakapagpasok na ako ng mga free time and yung mga other passion projects that is way beyond work. Which I think is the most important thing din naman. Maganda rin yung may creative outlet kay. Yeah. Diba? So which begs the question yung title ng podcast. It's 5 to 9. Yeah, 5 to, bakit sa 5 to 9? Yeah, go ahead. Kasi meron tayong 9 to 5 na job, 'di ba? Exactly. Tapos yung 5 to 9 natin, yun yung non-job. Yes. So kasi siyempre yung 5 to 9 it's a passion project. So it's how do you say this? I feel kasi it's what defines you as a person. Kung ano ginagawa sa 5 to 9. Oo. Sa yung 9 to 5, it's what you do to pay your bills. It's 5 to 9, it's what you pay yourself. Ooh! Ganda na, nakita mo yung quotable quote yan. Kobe! Pang Spotify top 100 podcast. But yeah, looking back, yun nga, yung 5 to 9 is what defines you. What do you do on your 5 to 9? Kung that's the time you play video games. So, most people sabihin nila, pag uwi ko, I just play video games. Then that's you. Yun yung thing mo. Which is okay. Yeah. Diba? 5 to 9, I go to the gym. Then that's you. You are not defined by your corporate job or whatever. So you're defined by you. By 5 to 9. By 5 to 9 pala. 5 to 9. Yeah. So yun, I think yun yung kaya the concept of this podcast is venturing off into the 5 to 9 world na you can be literally anybody you want. You are free to do what you want, passion. And, na hindi sumasakit na ibang tao. Yes. Morally right naman na natin. So, within the laws pa rin. Yes. Ano ba ginagawa mo after work? After work, ano ba? I'm a graphic... nag-try ako mag-graphic design, pero inaral ko lang. Kapatid ko yan, pare. Kapatid ko yan. Graphic designer. You tell them, pare. You tell them. Nagdesign ng shirts and stuff. So I have a website, The Maroon Project and The Espana Project. Uy!
Kailangan may plug. Follow nyo, The Maroon Project at The Espana Project. Okay? So yeah, it's shirts and hoodies for UST and UP people. So it's not really about you making money. Akin lang, it's a creative exercise na I can do designs and then people can see and agree kung okay ba siya or hindi. So I mean, it doesn't matter kung kumita siya or hindi as long as I flex the creative muscle ng brain. Totoo. Na ano. Which is ang gaganda ng mga designs, ha? Thank you. To be fair, ang ganda ng designs. Ilan na yung binili mo sa store ko? Nakaka-zero pa ako. But I will buy. Huwag mo akong papahiyain, tito. Anyway, so you, how about you? What do you do in your Ako naman, ang 5 to 9. What's your 5 to 9? That's the question eh. Yun yung magandang question. What's your 5 to 9? Oo nga, no? In a deeper sense kasi it's who are you? Exactly. Ang 5 to 9 ko naman is nag-gym ako, pare. Nag-gym ako. Yes. Kita nyo naman sa akin katawan, mataba pa rin ako. Pero nag-gym pa rin ako. At aside from gusto ko yung kunot ng noon ng ano yun. Wag naman ganyan. Yung mga prod natin dito. Tangina, nag-gym ba yan? Ang yabang ng mga nag-gym, ha? Tataba. Gym, tas tambay ng Tapsilogan. Gago kayo. Anyway, besides going sa gym, nag-stand up ako. Yes. So, nag-start kasi ako last year. I started doing improv muna. Yan, sa Third World Improv. So, sobrang saya ng experience ko noon. Tapos after, kilala ko si Glenn. Si Glenn is one of my office mates sa previous I think work. si Glenn. Yes, diba? oo. Yeah. Tapos si Glenn, nag-improv rin siya and nag-stand up. So kami, ng kuya ko, mahilig kami sa stand-up. Yeah, ever stand-up since. comedy. Yeah, ever since. So, Tapos nagkaroon ng chance na pwede pala akong mag-stand-up sa sarili yeah, ko. even then, like, yung scene pa niya, very local lang talaga. Oo, medyo underground. Yeah, medyo underground pa siya. We watch yung local talents din na kasi malapit sa Kapitolyo din. Yes, And yung sa friend namin si Brabant Bits. Johan and Levine. So, yeah, those are my... Shout si out, Kevin. pare. Legata. Kevin, legs, pare. Tapos yun, Idol, pwede bang magpabati? Pwede. Yes, doon ako nag-start. So, nag-start ako sa Comedy Manila. Ngayon, may mga shows na rin. Yes, good. Thankfully, Good. maganda kasi yung community rin ng Improv and Comedy Manila. I think encouraging kasi yung community. Talagang growing rin. Maganda eksena ngayon sa stand-up comedy. Ano doon? Follow nyo ako, emmnl.lz. That's verified, guys, ha. Sa akin lang kayo makakita ng Tama na, 5 minutes lang daw yung Ay, plug. sorry. Sa akin lang kayo makakita ng verified na account na mas marami pa yung fina-follow ko kaysa sa followers. So guys, please, come on. Give love naman. But just to go back, nag-circle back sa topic natin, these 5 to 9s na diniscuss natin, would you be able to do it at this level had you not left yung living situation na kasama yung parents natin? I think magagawa pa rin naman siya, Aha. pero not as much. Kasi syempre, again, may mga schedules rin kasi tayo Yeah, kailangan mo makibagay doon sa buong bahay kasi As opposed to ngayon na tayo na lang and pwede na tayo, medyo free na. Yeah, exactly. Which is yung gusto ko i-drive na point na another benefit of you moving out is you can discover yourself better. Exactly. Kasi hindi ka constricted dun sa confines na, may schedule kami na kakain ng ganitong oras or parang you have to, kailangan mo makibagay sa bahay kasi hindi mo siya pwede gawin lang on your own. Bago ka mag-decide to do anything. Dapat within yung confines ng family so, mo. if you're on your own, you can decide anything that you want and make sure good use of your time. So, yes. Kasi it's a self-discovery thing din eh. Totoo. Kasi marami ka rin matututunan sa sarili nyo. Totoo, sobra. Once na nag-live kayo independently. So yeah, we do encourage you to live independently if kaya, di ba? Yeah, if kaya. kaya. If not, there's no shame in it. And again, no shame kung yung literally, it's a small room na may kama lang talaga. It's a big step and I highly encourage everyone to do it. Oo. It's a, Fuck it, we ball, pare. pero mahirap talaga. I'm not gonna lie. It's ayaw namin ni definitely sugarcoat it's definitely a challenge to But again, live in your sobrang liberating rin niya. Sobrang fulfilling rin niya. nakaka-proud yung sarili mo na parang, actually, bumaba ng standard yung sa happiness ngayon eh. Parang, Not necessarily naman bumaba. I siguro- think that's a bad term. yeah. Hindi naman bumaba, pero parang nakakatawa lang na parang, napaproud ako self ko na naglinis ako ng banyo nung... Which is good. No, which is good. Oo. Hindi siya sa pagiging mababa yung happiness eh. So, it's just... So I think it's celebrating the small wins. Oo. Would you say so? Actually, maganda nga rin yun na small wins. Pare. Kasi doon nagiging
big wins yung small wins. Yeah, true. 'Di ba? So, tsaka doon ka nagkaka-momentum and stuff. Totoo. Ang sa akin rin naman is, ngayon, okay na rin naman ako living independently. Kasi again, marami nga ako natututunan. Yeah, and also plot twist, mag-move out na si Eman, so he's really gonna live independently on his own. And now, ayun, yeah. Babalik ako sa parents ko, guys. Yes! Yes! Kasi ang hirap talaga. Ang hirap, putang ina. Wala tayong tinuro sa audience. Wala sa inyo, mag-stay na lang kayo sa parents nyo. Wala tayong napulot. Wala silang napulot sa atin. Hindi, joke lang yun. Hindi siya mag-uwat. He's gonna live on his own and then ako rin gonna start living on my own then. Yun yung isa sa mga ano namin, sa mga, siguro ako, may sepang kasi. Oh, yeah. Gago, na-feel mo din yun. Di ba? Na-feel ko din na parang, kasi mag-umuwat, sorry, for reference, mag-umuwat na siya by December. Hindi naman nagmamadali. Hindi naman nagmamadali. Basta nasa plans na move. So parang, yung may konting, sa heart ko na, kasi, kami lang ng kapatid ko. Close talaga kami. As in, we, Share ko lang rin na nagsasapahan kami. Nag-aaway kami. Pero super close na kami nung sabay kami maligo. Pipiti kami ng itlog. Diba? Ay, sorry. Hindi, joke lang. Pero yan, gano'n. Joke lang, pet lang. Joke lang, isang beses lang. Isang beses lang? Kayo naman? Nag-experiment lang kami one time. Kapatid lang? Pero so close talaga. Close talaga kami. So parang pagka... Although ililipatan is like across the street lang naman. Oo, malapit lang. Yeah, pero kasi it's not gonna be the same na yung bigla ang aya na, tara, kain tayo sa labas ng midnight or... yung mga, yun pala, isa sa mga good things. Yun yung masasayang parts, yung parang... tropical hut kami. Tropical hut. Ng hating gabi. Kasi dati nun, parang 4 a.m. ginising ako ni Emma, sabi niya, Kuya, nagugutom ako. Sabi ko, tangina. Ako rin eh. So yun, nag-order lang kami. Yeah. So, yun yung freedom part, yun yung fun parts naman. So, yeah. So ngayon medyo may onting sepang. Yeah, may sepangs nga. Yeah. Ngayon ko lang sinabi. Oh. But yeah, yun na. But I think, supportive yung kuya ko na moving out rin. And supportive rin naman ako sa kanya. Yeah. So it's a bittersweet moment, I guess. Alam mo yun? Again, siguro kung may expectation, reality, moving forward, expectation ko is, one, syempre, may space na ako on my own, and may space ka rin on my own, pero I think the reality of it is gonna be sad going home alone. Yun na yung parang next challenge But naman. But you're not alone. You're with me. Yes. You're here. So, yun naman yung part na excited. But it's a new adventure, kumbaga para sa bagong series, new characters. Nag-expand na yung universe. Yeah, boy! May multiverse na. So, you're saying there's a multiverse? Yes, exactly. Okay. So, yun. Pero, again, liberating siya. If you do have, time and may capacity kayo to move out, please. Yeah, true. So, ba't nga ba tayo Very smooth segue. So, ba't nga ba tayo nag-move out in the first place? Well, for one, the honest reason kasi talaga is, nare-restrict tayo masyado sa household. Yes. This is not because yung parents namin is strict and whatnot. It's just that we feel... Yung schedule eh. Yeah, schedule eh. And I feel Going that, back. growing, the more na tumatanda ka, the more na na-reach mo, you could do more things if I was given the freedom to do it. Exactly. So, yung parang yun yung naging driving force sa atin na parang, sige, kahit na mahirap siya, kahit na yung gastos, it's gonna be worth it kasi it's us deciding things. Kumbaga, tayo nang magsusulat ng destiny natin. Yes! Another soundbites. Ito yung sa OBB natin bago mag-OBB. Anyway, ako naman, ang sa akin naman, kasi yung, napag-usapan na rin natin to dati, na gusto natin matuto rin maging responsible. Kasi eventually, magtatayo ng pamilya. Magkakaroon rin tayo ng sarili-sariling life na, alam mo yun, ikaw, magkakaroon. Yeah. Valuable skill din talaga yung, na as early as now, makuha mo Tsaka, pag naging independent ka na, magkakaroon ka rin, syempre, you need to be responsible of your parents rin. Kahit away. Yeah. So, yun rin, yung balancing. Siguro yun yung cons naman of moving out. May miss ko yung bahay na maingay and then yung parang kakalubitin ko lang si mama at papa, nandiyan na sila and the other yung tito. Kasi we live in a house na kasama yung mga uncles Sa father side namin. So, yun yung nakakamiss na part na when you come home, everyone is there. Within reach lang sila. But now, syempre, pag nasa bahay ka na,
kailangan pag magkikita kayo ng parents mo, scheduled na siya. Oo. Which used to be dati, Super dali. Ano lang siya on the spur of the moment na, tara, labas tayo. Now, kailangan, ay, hindi, may, meeting or may gig ako or whatever. So, yun yung part na miss ko personally. Yung parang family time with the, But now naman kasi, kaya ngayon, nagkakaroon na rin ng mga schedule. Kumbaga, again, doon papasok rin yung responsibilities, yung mga priorities mo in life, time management. So, doon nyo rin siya matututunan once you leave out your house. Diba? The sad part though is, dire-diretso na to. This is gonna be the setup na from now on na parang... Not necessarily sad. I wouldn't say sad. It's more on, again, knowing each other, knowing rin yung kung paano tayo mag-meet even though... Yeah, you have to make an effort na talaga. Yes, exactly. Yun yung important. Dapat magkaroon rin ng effort. Sa both sides. Both sides na to meet halfway na, this is schedule I can go, and I hope you guys can too. Pero yun, syempre, bilang panganay, I really want to be there for mom and dad din. Totoo. And syempre, tumatandaan na rin sila, and as much as possible, I want to be there for them the whole time naman din. Oo, and bilang bunso naman, live free pare. Hindi, yun na. Just be responsible. Again, yun nga, kailangan mag-effort rin. At the end of the day, it's effort, responsibilities, and priorities. Yeah, true. Pero makukuha mo rin yan in the end din eh. Oh. So, yeah. Pero again, maganda rin. We're not saying na kami ng perfect people na No, I'm saying pare, I'm perfect. We're not perfect. So, it's a rough process and everyone's process is different. So, you just have to embrace the process na you will make mistakes, you will spend money. And it's okay. It is okay. Unti-unti, everyone is gonna get their shine on and eventually din naman masasanay ka din. Again, no, it's not a race, it is a marathon. Yes, it's a marathon. And with that, pare, follow Skyrocket Studios. And on all their socials. Socials, guys. Sobrang Yes, solid siya, ng Skyrocket Studios na yan. Follow us on Instagram. Ako, follow me, Eman Laus. Ako, wag nyo kayo follow. I value my privacy. Okay. Hindi, okay. Hindi, yung 5 to 9 mo naman. 5 to 9. I have 2 shirt stores, the Espana Project and the Maroon Project. If you guys are from UP and UST, we sell shirts and hoodies. And may promo kami. If you buy 3 items or more, free shipping. Damn! Talaga! Oh my God! Yes. 3 shirts? No, 3, any. Kahit anong combination. Kung ako sa inyo, guys, bibili ako. Pagdating sa bahay. Ito yung link, lalagay ko yung link. Ako naman nandito. Yan. So, yeah. Alright. So, again, I'm Eman. I'm Earl. And we are 5 to 9! Woo! First episode. Yes.